Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hello po mga kaguro. Kumusta na po kayo? Muli na naman po ninyong mapakikinggan sa pihitan ng inyong mga radyo ang Hello Teacher. Ako po ang inyong lingkod, Ginang Elisa Marcelino, ang inyong program host. Welcome po sa unang episode ng ating Hello Teacher Season 2, Glowing in the Workplace. Isang programa kung saan pag-uusapan natin ang mga inspirasyon, kaalaman at karanasan upang tayo maging mahusay sa ating trabaho, lalo na sa larangan ng edukasyon. Dito lamang yan sa 1143 DZMR Missions Radio. Matatagpuan sa Sefton Village, Divisoria, Santiago City, tuwing Biyernes 6:30 to 7 o'clock in the evening. Kumusta ang pagtuturo ninyo nang magbukas ang klase noong Hunyo 16? Matatag pa rin ba tayo just like the curriculum insinuate to us? Alam ba ninyo that God is assigning us in this season to play a vital role in a society? Kaya nga tayong mga guro ay trailblazer din kung tawagin. We are an innovator. There is something we must do for the matatag to meet bansang makabata, batang makabansa. And tonight, we will embark on another radiant journey with Hello Teacher Season 2, Glowing in the Workplace. Isipin ninyo na ang programang ito bilang isang roadmap. Isang paglalakbay na maglalantad ng mga sikreto kung paano magtagumpay sa inyong propesyon, manatiling tapat sa inyong bukasyon, at makahanap ng inspirasyon upang magbigay liwanag sa buhay ng mga taong inyong pinaglilingkuran. Ito ay isang panibagong yugto ng ating programa na magbibigay liwanag hindi lamang sa ating mga trabaho, kundi sa ating mga personal na buhay. Kapag sinabi nating glowing in the workplace, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito ba ay tungkol lamang sa pagiging magaling sa trabaho o may mas malalim pang kahulugan ito? Ang glowing in the workplace ba ay tungkol sa pagiging kagalakan at ilaw kahit saan man tayo magtungo? Sa aking pananaw, ang pagiging glowing ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mataas na marka o magaling na performance. Ito ay pagiging isang inspirasyon at gabay sa iba. Bilang mga guro, tayo ang mga trailblazers na lumilikha ng mga bagong daan. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mag-aaral. Isipin natin ang donut na may butas sa gitna. Mayroon itong espasyo o kakulangan na kailangang punan. Sa parehong paraan, ang bawat guro ay may bahagi sa pagpuno ng mga kakulangan sa buhay ng kanyang mga mag-aaral. Tayo ang nagsisilbing liwanag na nagbibigay direksyon, pag-asa at inspirasyon sa kanila. Naalala ko lang nang napagpasyahan kong mag-enroll ng isang writing class kasi gusto ko talagang magsulat ng libro. Subalit, sa halip na isang write shop, napunta ako sa isang motivational speaking class. Talagang kakaiba ang paraan ng buhay sa pag-redirect sa atin. Sa halip na umatras, niyakap ko ang pagbabagong ito at ginamit ko itong pagkakataon upang simulan ang 21 na araw na speaking challenge. So, di ba? Sabi nga, when life gives you lemons, make lemonade. And in my case, it led me to where I am today. Ang maging host at talent ng Hello Teacher Season 1. And from unexpected beginnings, this experience has honed my passion for speaking and writing. And now, I am beyond excited to be with you on this Hello Teacher Season 2, Glowing in the Workplace. And every word written in each chapter sa book na ito na aking isinulat will be utilized sa programang ito. This program is a product of those moments.
up the pace. Together we blazing in God's amazing grace. Paving the trail, though at times may seem frail. We will pursue, for the promise is true. We'll be blazing for God. We will fire up the trail, zooming onward with the Spirit. Make way for here we come. We'll be strong and fast, be ready anytime, don't be left behind. Breaking old records, setting the standards, live to the fullest for God deserves the best. We'll be blazing for God. We will fire up the trail, zooming onward with the Spirit. Make way for here we come. We'll be trailblazing. May those who follow the trail be faithful all the way, strengthening what we started, never giving up when the road is rough. We'll be blazing for God. We will fire up the trail, zooming onward with the Spirit. Make way for here we come. We'll be blazing for God. We will fire up the trail, zooming onward with the Spirit. Make way for here we come. We'll be trailblazing. We'll be Glowing in the Workplace is more than a program na inyong mapakikinggan sa istasyong ito. It is a beacon for educators, a source of inspiration, and a reminder that even when life takes unexpected turns, you can still shine brightly. And each episode is a celebration of resilience, a commitment to your noble vocation, and a motivation for those dedicated to the pursuit of excellence in education. Kaya naman mga kaguro at tagapakinig, samahan ninyo ako sa kapanapanabik na paglalakbay na ito. And let these episodes be a source of illumination, a reservoir of motivation, and a companion of your quest for excellence. So prepare yourselves to let your light glow. Handa na ba kayo? Tandang-tanda ko pa ang mga katagang ito. I, Elisa Enciatres, solemnly swear to well and faithfully discharge to the best of my ability the duties and obligations incumbent upon a legally authorized professional teacher. So help me God. Ito ang aking ipinangako sa Oath of Professional Teachers noong Nobyembre 10, 1996 sa Cagayan Sports Complex, Tuguegarao, Cagayan, alas 8 ng umaga. Commitment, hard work, and dedication have always been my guides, allowing me to navigate the many challenges in this world. And as I joined the Department of Education, I learned to never give up and to keep moving forward despite the obstacles. Sabi nga sa awitin, we'll be blazing for God, and we will fire up the trail, zooming towards with the Spirit. Make way for here we come. We'll be trailblazing,
Riding with the Spirit, His move is strong and fast. Be ready anytime, don't be left behind. Breaking old records, setting the standards. Live to the fullest, for God deserves the best. And there are some points for us teachers to remember in the song being the trailblazer. Okay, let's take this line. We'll be blazing for God. Bilang mga guro, ipinapakita natin ang ating dedikasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating trabaho. Katulad ng isang apoy na nagliliyab, ipinapakita natin ang ating masidhing pagmamahal sa dedikasyon ng ating bukasyon upang magturo, gabayan at hubugin ang mga mag-aaral. Sa line naman na, we will fire up the trail. Tayo ay mga leader at tagapagturo na naghahanda ng landas para sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng ating pagtuturo, inspirasyon at pangunguna, tinutulungan natin silang matutuhan ang mahalagang aral sa buhay, na para bang tayo ang nagliliwanag sa kanilang daraanan. And this line, now we have the zooming onwards in the Spirit. Zooming onwards with the Spirit. Tayo ay mabilis na tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Patuloy na humuhugot ng lakas at inspirasyon mula sa Diyos at sa banal na Espiritu upang makasabay sa mabilis na pagbabagong nagaganap ng edukasyon, gaya ng pag-implement natin ng matatag curriculum ngayon. O diba? Next line ay ang make way for here we come. I will repeat, make way for here we come. Bilang mga guro, sinasalubong natin ang mga hamon ng edukasyon ng buong tapang at determinasyon. Hindi tayo natatakot sa mga bagong pamamaraan o estratehiya sapagkat alam natin na ang ating layunin ay maglingkod sa Diyos at sa ating mga mag-aaral. And remember this line, we'll be trailblazing. Tayo ay mga tagapanguna sa larangan ng edukasyon, handang subukan ang mga bagong pamamaraan at diskarte upang mapabuti ang pagkatuto at pag-unlad ng mga bata. Patuloy nating binubuksan ang mga bagong daan para sa mas mahusay na hinaharap ng ating mga mag-aaral. Ito, gusto ko rin ang linyang to Riding with the Spirit, His move is strong and fast. Bilang mga guro, kinikilala natin ng ating kakayahan ay nakabatay sa gabay ng Diyos. Sa kabila ng bilis at dami ng mga pagbabagong kinakaharap natin, umaasa tayo sa lakas at patnubay ng Espiritu Santo upang magtagumpay sa ating mga tungkulin. Alalahanin din natin ang linyang to. Be ready anytime, don't be left behind. Tayo ay laging handa sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral at sa mga pagbabago sa sistema ng edukasyon. Bilang mga guro, hindi tayo dapat magpaiwan sa anumang pagkakataon. Laging alerto at handang mag-adjust para sa kapakanan ng ating mga mag-aaral. Breaking old records, setting the standards. Itinatakda natin ang mga bagong pamantayan sa larangan ng edukasyon. Hindi tayo natatakot lampasan ang mga nakagawian o dating limitasyon, sapagkat naniniwala tayo na laging mayroong mas mabuting paraan upang magturo at mahubog ng isip o maghubog ng isip at puso. And this is the best line for me. Live to the fullest, for God deserves the best. Bilang mga guro, isinasabuhay natin ang ating bukasyon ng buong buo at may mataas na kalidad, sapagkat alam natin ng ating trabaho ay isang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Binibigyan natin ang ating kahusayan dahil naniniwala tayo na ang Diyos at ang ating mga mag-aral ay karapat-dapat sa ating pinakamataas na antas ng paglilingkod.
Alright, so sa episode 1 hanggang 10 maglalahad tayo ng mga katangian ng isang guro na mahalaga sa ating ikatatagumpay. Ibabahagi ko ang aking mga karanasan, mga pagsubok, at kung paano ko hinarap ang mga ito. And the narrative will also delve into my decision-making process in choosing a specific course, reflecting on available options, and ultimately embracing the field of education. In an expected path, I recount my initial hesitation about teaching, exploration of other opportunities, and the serendipitous circumstances that directed me toward a career in education. Exciting, di ba? Ikukwento ko rin ang mga pagsubok na aking hinarap sa unang taon ng pagtuturo. Ang pagharap sa mga mag-aaral na may iba't ibang background at learning styles. May mga sandali ng banal na intervention at mga natugon na mga panalangin na lalong nagpatibay ng aking pananampalataya. Though challenging, I never stop aspiring for more. Even considering teaching higher grades and continuing my graduate studies, always driven by the belief that God hears our prayer and God will hear my prayer. Trailblazer nga tayo, di ba? Parang donut na may butas sa gitna. There is a hole to fill in our lives and in the lives of our learners. Ang salitang trailblazer ay tumutukoy sa isang tao na nauuna sa paglalakbay o sa paggawa ng isang bagay na hindi pa nagagawa ng iba. Sila ang mga tagapanguna o tagabukas ng bagong daan para sa iba. Sa konteksto ng pagiging guro, ang isang trailblazer ay isang guro na hindi natatakot sumubok ng mga bagong pamamaraan, estratehiya at idea upang mapabuti ang pagtuturo at pagkatuto ng kanyang mga mag-aaral. Ano ang kaugnayan ng trailblazer sa donut na may butas sa gitna? Kung isipin natin ang donut na may butas sa gitna, maaari itong magsilbing simbolo ng mga puwang o kakulangan sa ating buhay at sa buhay ng ating mga mag-aaral. Ang butas na iyon ay kumakatawan sa mga lugar na nangangailangan ng atensyon, pagpupuno o pagbabago. Ano ang connection nito sa ating pagtuturo? Ang guro bilang trailblazer. Bilang isang guro, tayo isang trailblazer na may layunin punan ang mga puwang o butas sa edukasyon at sa buhay ng ating mga mag-aaral. May mga aspeto sa kanilang buhay na maaaring kulang sa gabay, kaalaman o oportunidad. Bilang isang trailblazer, tayo ay nauunang maghanap ng mga bagong paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ito. Inaakay natin ang ating mga mag-aaral sa tamang landas ng kaalaman, pagsasanay at pagpapahalaga na makakatulong sa kanilang paglaki at pag-unlad, pagtukoy at pagpuno sa mga kakulangan. So tulad ng butas sa donut, may mga bagay sa buhay ng mga mag-aaral na maaaring kailangang punuan. Maaaring ito ay sa kaalaman, sa kakayahan, o maging sa kanilang karakter. Ang pagiging trailblazer ay nangangahulugang pagtukoy kung saan ang mga puwang na ito at pagsusumikap na punan ang mga ito sa pamamagitan ng makabagong pagtuturo, inspirasyon, at positibong impluwensya. Ikatlo, ang donut na may butas bilang simbolo ng balanse at kabuuan. Ang butas sa gitna ng donut ay nagpapakita na kahit ang isang bagay na tila buo o kumpleto ay maaaring may puwang na kailangang tugunan. Bilang mga guro, tayo ay tinawag upang punuin ang mga kakulangang ito. Hindi lamang sa kaalaman, kundi sa mga aspeto ng emosyonal, social at spiritual na pag-unlad ng ating mga mag-aaral. Tulad ng isang trailblazer, tayo ay nangangakong gawin ang lahat ng makakaya upang buuin ang kanilang potensyal. At pang-apat, ang spiritual na connection.
So sa espiritual na aspeto, ang butas sa donut ay maaaring sumisimbolo sa pangangailangan ng bawat tao na mapuno ang kanyang buhay ng pagmamahal, ng layunin, at pagkakakilanlan na nakasalalay sa Diyos. Bilang guro at trailblazer, hindi lamang tayo nagtuturo ng akademikong kaalaman, kundi hinihikayat din nating matugunan ang kanilang espiritual na pangangailangan upang magkaroon sila ng kabuuan at layunin sa kanilang buhay. Tandaan, ang pagiging trailblazer ng guro ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng initiative at lakas ng loob upang punan ang butas na iyon. Ang mga kakulangan, ang puwang o pagkukulang sa buhay ng ating mga mag-aaral. Tinatahak natin ang landas ng may tapang, pagkamalikhain, at gabay ng Diyos upang makapagbigay ng buong buo at makabuluhang edukasyon para sa kanilang pagunlad. Nais kong magbahagi ng ilang mga tips o hakbang kung paano tayo maaring magningning o maging glowing sa ating mga piniling trabaho bilang mga guro. Una, magpakita ng inisyatiba at pagiging handa. Hindi natin kinakailangang maghintay para sa mga utos o direksyon. Ang pagiging proactive sa ating mga tungkulin at pagkakaroon ng malasakit sa ating mga estudyante ay isang paraan para ipakita ang ating passion at dedikasyon sa trabaho. Ikalawa, ipahayag ang inspirasyon sa pamamagitan ng halimbawa. So, hindi sapat na magturo lamang ng mga leksyon mula sa libro, mula sa learning exemplars, mula sa learning activity sheets. Ang tunay na mga guro ay nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kilos at asal. Tulad ng isang trailblazer, tayo ay dapat maging mabuting halimbawa para sa ating mga mag-aaral. Ikatlo, panatilihin ang positibong attitude. Hindi natin maiiwasan ang mga hamon at stress sa ating trabaho. Kaakibat na yan. Ngunit ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay nagbibigay ng ilaw hindi lamang sa atin, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid natin. At pang-apat, panatilihing bukas sa pagkatuto. Hindi dapat tumigil sa pagkatuto ang isang guro. Sabi nga, learning is a continuous process. Patuloy nating palawakin ang ating kaalaman. Mula sa mga bagong pamamaraan sa pagtuturo hanggang sa pag-unlad ng ating personal na pagkatao. Kaya naman, muli po mga kaguro, samahan niyo po ako sa paglalakbay na ito sa isang bukasyon na tinawag at ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tayo po'y sumandaling manalangin. Heavenly Father, we come before you tonight with grateful hearts, thanking you for the opportunity to gather, to reflect and learn. We are humbled by the purpose you have given us as teachers and trailblazers in this world. We pray for your continued guidance as we embark on this new season of glowing in the workplace. May we always be inspired to serve with passion, with wisdom and love. Lord, bless all educators and the learners under our care. Fill the gaps in our hearts, just like the hole in the donut, and allow us to shine your light in every space where there is a need. Help us to remain steadfast, resilient, and filled with hope, knowing that through you we can make a difference in the lives we touch. May we always remember that you are the source of our strength, and may we reflect your love in all that we do. Guide us to be glowing examples of faith, commitment, and excellence in our work and in our personal lives. In Jesus' name we pray. Amen.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa Hello Teacher, isang programang nagbibigay inspirasyon, gumagabay, at nagpapalalim ng ating pagmamahal sa edukasyon at sa Panginoon. Pansamantala muna tayong magpapaalam, ngunit muli po tayong magsasama-sama sa susunod na Biyernes, 6:30 to 7 o'clock in the evening. Dito lamang sa 1143 DZMR Missions Radio. Ipagpatuloy po natin ang pagniningning, magpakita ng kabutihan at maging ilaw sa buhay ng iba. Gaya ng sinasabi sa Matthew 5 verse 16, "Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Mula po sa inyong lingkod, ako po si Ginang Elisa Marcelino. Maraming salamat sa pagtutok at pagsama sa ating kwentuhan at pagninilay. Hanggang sa muli at pagpalain po tayong lahat ng Diyos.